Welcome to Taiwan! Let's go! So kwento ko guys kung bakit tayo dito napunta sa Bicol International Airport instead dun sa ating city which is Naga City. So, nung nagbubook kasi ako, sabi ko, dami pang seats. So, tapos, nung nagbubook kasi ako, hindi nag-push through yung booking. So, nangyari, sabi ko, ay sige, bukas na lang magbubook, ganyan. Eh, na-busy tayo. So, ayun, pag-check ko kahapon, wala nang seat. So, wala. No choice tayo. So, nearest airport natin is dito sa Bicol International Airport which is nasa Daraga. So, an hour and a half drive lang naman siya from Naga. And especially kapag gano'n na maaga yung alis natin sa bahay is mas mabilis. So, ayun. That is it. So, yung ticket ko, ay yung nabuko na airline was Philippine Airlines. It's been a long time since tayo ay last na sumakay sa Philippine Airlines. Parang lampas 5 taon na rin siguro. So yung nabukong ticket is comfort class nila. Kasi kinumpare ko yung regular economy. Tapos may bag na, may check-in bag na 20 kilos. Parang si comfort class is mas mahal lang siya ng 200 pesos. And 25 kilos na yung baggage allowance mo. And then, priority ka pa sa check-in, priority ka sa boarding, priority ka lahat. Ganun. So, ang saya, di ba? Sa halagang 200 pesos more than the economy na regular. Then, try natin kung effective ang priority na yan. Let's go. Priority tayo. So yan guys, boarding na tayo. So ang maganda naman dito sa Bicol International Airport guys is malalaki yung plane. And syempre bonus na rin nung makikita nyo si Mayon. Medyo cloudy lang ngayon, so that is it. We have to deal with it and live with it. Ganon. So travel time guys will be 1 hour and 10 minutes. And compared sa Naga kasi 1 hour 20 minutes lang. So legit nga, priority tayo since yung pinapaboard pa lang mga nauna is more on mga seniors and yung mga nakaupo sa first row. So since tayo ay row 22 pa, so dapat mamaya pa tayo. Pero since nga nakakuha tayo ng comfort class ticket, napagbigyan. Touchdown Manila. So yeah, actually guys, bukas pa talaga yung flight ko to Taiwan. Pero since nga maaga yung flight natin tomorrow, so nag-decide ako na mag-fly in na dito sa Manila a day before. So ayan, babalikan ko kayo sa kwento ko bukas dito ulit sa NAIA. A few moments later. Turn, cleared na tayo guys sa immigration. And magbe-breakfast muna ako since tayo ay napakaaga kanina. So, dito na lang magbe-breakfast sa may Marhaba Lounge. Since may access tayo ng kanila free lounge. Anyway, sana open na guys. Pero kung wala, i-try ko sa Pugs. Yan guys, nandito na tayo sa Marhaba Lounge. And as you can see, medyo madaming tao. So, so guys, kumain na ako pala. Kumuha lang ako ng rice na kabangus sisig. And syempre, take out tayo. Take out tayo ng cook.
para sa ating flight mamaya. So guys, boarding natin is 6:15. It's now 6 a.m. So pumunta ako dito around 4:30 na ako nakalis ng hotel. So dumating ako 5. So almost an hour din inabot yung check-in and immigration process natin. So that is it. Medyo mahaba na yung pila sa immigration kanina. So and guys, punta na tayo sa boarding gate since it's 6:05. 6:15 kasi nakalagay sa ating boarding pass. So kumain lang talaga ako dun sa Marhaba Lounge. Since nga parang 1 hour lang naman yung inalat ko dito sa airport bago yung mismong boarding time. Since dumating tayo is 5. Ayun. Anyway guys, Marhaba Lounge is nasa 3rd floor ng Naiya 3. Kung dito kayo lilipad sa Naiya 3. And eto guys yung kanilang mga cards. Tipost na lang para makita nyo kung valid yung inyong mga credit card for the free access dito sa Marhaba Lounge. Sa gate natin is 101. So alam ko pinakadulo yun ng Naiya. So we have a lot of walking to do. Medyo puno din dun sa Marhaba Lounge. So exit na tayo dun. Pakalayo pala guys ang 101. Dulo. Guys. Okay lang. I-burn natin yung kinain natin na bangus sisig sa may Marhaba Lounge. Grabe yun. Pagdating sa may gate, boarding na kagad. So, ayan. Nakapasok na tayo guys. Gate 101. Ayun. Shit, silaw. So guys, na-realize ko na saktong-sakto lang talaga yung 2 hours na 2 hours na early kayo pag magpa-fly kayo dito sa Naiya since nga medyo mahaba yung mga pila dito. Medyo maliwanag lang kasi. So, nauna pala tayo guys since priority yung mga emergency exit. So, na-assign tayo sa emergency exit kaya priority tayo. Parang mali. Aeroplano ka. Parang wala pa yung plane. Or bababa dito. Slow be, bumasok eh. Na-confuse sa mga pasahero guys. Kasi sarado yung ito. Sarado. Ayun na yung mga pasahero. Biglang naipon. Bababa na. Tara. So guys, bababa pala. Kawawa naman yung guys, yung may mga maleta. Since bubuhatin nila. Gawin natin. First to board. Grabe. Maliit lang yung plane natin guys. Oh. Yan, wala pa. We-boarded na tayo and pinakaharap. So unlimited legroom. Anyway, yun lang lang. Medyo awkward kasi dumadaan dito yung mga pasahero. Ayun. Bakit? Dudaanan nila ng mga tao. Anyway guys, update ko kayo mamaya. Settle down muna tayo dito sa ating plane to Taipei.
na tayo sa Taipei. So, yun na yung kasama ko. Since tayo ay may kasama. For today's video. So, yun. Since nga kanina medyo nabitin tayo sa oras. Kasi pag dating natin malapit sa boarding gate is boarding na kagad. So, kwento ko yung nangyari sa immigration, guys. So, yung tinanong lang naman sa akin was if government employee daw ako. So, sabi ko hindi. So, tinatakan niya naman kagad. Pero yung mga katabi ko, sobrang daming tinatanong. Like, sino yung kasama mo? Kailan uwi? Ang daming tao kaya ako. So, ayun yung kwento. Yun, sobrang daming tinatanong sa kanya. Tapos ang daming hinihinging documents. Like, mga IDs na dapat daw same names and all. And then, yung kanilang tickets. Basta ang dami. So, parang yeah, totoo pala yung mga horror stories sa immigration na kung ano-ano yung hinahanap. Pero I think nakalusot naman na sila agad after nila ma-provide yung mga hiningi ng immigration officers. Good naman. So yan, yung ticket ko guys is nabook ko via Cebu Pacific. Tapos ano siya, nabook ko siya last Feb pa. So medyo matagal na. And it cost me parang 13,000. 13,000 kasama na dun yung 20 kilos na allowance and seats tsaka ng food. So yeah, dito na yung kasama natin. Yan guys, we are out sa immigration. So ang mission natin ngayon is to get our luggage and syempre SIM card tsaka cash. So done with the ano na rin, baggage claim. So hanap kami ng ATM tsaka i-claim yung SIM card tsaka yung easy card natin. And syempre itatry ko din yung yung Lucky Land. So tara. Ayan guys, dito tayo sa Lucky Land. Itatry natin ang ating luck today. Kung mananalo tayo ng 5,000 NTD. So yeah, let's go. Step 1 guys, syempre kailangan yung QR. Kailangan nyo mag-register kapag bago kayo dumating dito sa Taiwan. So, tayo ay nakapag-register na. Hanapin ko lang yung QR code. Wala na. Pepinto ako, pipigil ko. Nanalo na ako. Ay, sorry. You win. Try again later. Visit. Ano to? Ano ibig sabihin nito? See you and enjoy your trip. Sayang ng 5K. Ayun, hindi tayo nanalo guys. So, better luck next year. So, yung Lucky Land guys, paglabas, dito kasi kayo lalabas, turn right kayo kapag magta-try din kayo ng Lucky Land. So, yan, medyo may pila lang pero smooth naman yung process kasi scan nyo lang yung QR code sa may email nyo and you are in. After that, click nyo lang yung coins kahit alin doon. Medyo tsambahan siya. So, yan. Kaya nga luck. Tsambahan lang siya. So, hindi tayo nanalo sadly. So, we will head to the SIM card counter para kunin yung ating SIM card and magka-internet na tayo. Ayun, hindi na tayo sa Klook counter para kunin yung ating SIM card. Mas convenient kasi yung SIM card para sa akin kasi hindi mo na kailangan ibalik kapag aalis ka na. So, talagang SIM card yung pinaprioritize ko. And ang ginagawa ko naman is sinasaksa ko sa pocket wifi para at least ma-share ko sa ibang device, di ba? And syempre, mas tipid sa battery kapag ganun sa inyong mga cellphone. So, hindi lagi naka-on yung data nyo. Ayun. And syempre, minsan kailangan natin ng mga OTP sa phone. So, hindi ko tinatanggal talaga yung SIM card doon sa aking phone. Unless na lang katulad ng nangyari sa atin sa Japan. Hindi ko man na yung SIM card din nabili ko sa airport. So, I mean, gumagana siya pero nawawala siya bigla. So, that is it. Anyway, hintayin ko lang na makuha nung kasama ko yung SIM card. And punta kami ng ATM para kumuha ng pera dito sa
Taiwan. So balak namin is mag-withdraw kami ng 10,000 pesos which is equivalent to around 6,000 or 7,000 NTD. So yun na yung budget namin for the whole trip. And siguro kung may mga shopping man, kung meron, we will be using our credit card na lang para convenient din. So the cash is for transportation and food. Yun yung main na paggagamitan natin ng cash. The other transaction, credit card na lang. Kasi mas convenient na ganun. Tsaka para hindi rin may matira na NTD sa atin since nga tagal pa naman tayo babalik siguro dito sa Taiwan. Yan. So yeah, hintayin ko lang matapos, then let's go to the ATM. So para guys, makatipid kayo ng another 5% kapag nagbubook kayo sa Klook, you can use my code BOSSLennon5 off. Yan, lalagay ko dito para may 5% kayo kapag gumagamit kayo ng Klook. Mapa-hotels, tours, SIM card, and pocket wifi. Ayan, let's go! Ayan guys, yung mga price ng SIM card. 500 NTD for the first 3 days kapag 5 dyan. Kapag 4G naman, 300 NTD for the first 3 days. Tapos nawala yung SIM card ko. Paano kung makaka-transfer ng GCash? Wala nang OTP. Walang OTP. So yan guys, for the vlog. Pwede mo ang Gcash mo. Sabi ng maraming vloggers, mas okay daw ang GCash. Nag-ano nga din ako ng GoTime. Mas okay daw po ang GCash. Try natin. Problema sa kailangan mo lagyan. May laman naman. Ang gagawin ko dyan? English. Hindi, Japanese. A few moments later. And guys, nag-order kami nung set number 1 nila, which is the roast pork, tapos may chicken tsaka duck. Then may rice na din and gulay. So 180 NTD siya. Equivalent to? Which is equivalent to 315 pesos kung walang conversion rate na additional. First meal natin is roast pork tsaka rice na may egg, na may vegetable, na may sabaw, na may I don't know what. Ano yan? Hindi ko alam, basta yun. So bumaba kasi kami dito sa basement on the way to the MTR and nakita kami yung food court. So we decided na dito naman na mag lunch, breakfast, brunch. So may pa-freebies. May pa-freebies dito na na biscuit. Nas parang siya, yung alam niyo yung sa Squid Game. Yung game nila na yung game na kailangan nilang dila tas matanggal yung shape. Medyo complicated lang yung shape. Kasi rabbit. Di ba sa Squid Game mga lang, triangle, bilog, umbrella, gano'n. So yun, may pa-biscuit sila. Parang caramelized sugar, flavored niya guys. Parang meringue tapos. Or pwede rin caramelized sugar. Anyway. Anyway, so after dito, punta na kami Taipei Main Station. Magti-train na lang kami. And then mag-hotel. Then siguro hindi pa pwede mag-check-in since it's only 11 AM. So iiwan muna namin yung gamit namin and out and about. So 10k na pala guys yung na-withdraw ko since parang walang option doon na 8. Which is equivalent to how much kaya? 17k. 1, 2, 3. Which is equivalent guys to 17k. Laki pala. Anyway, tingnan na natin kung hanggang saan aabot yung budget natin. 10,000 NTD. Activate natin yung SIM card. 5 days na unlimited. Parang nasa siya, 1,400 pesos for 5 days. Tapos may kasama ng Easy Card na may load na 400.
NTD. So, straightforward naman guys yung yung SIM card dito. Hindi kailangan mag-configure ng APN unlike sa Japan. So, re-reset ko na lang to. Wala na lang internet natin. Mag-tipping na. Testing natin yung speed. Not bad. Nasa 40 Mbps. Siguro mas mabilis pa ito kung diretso sa phone. So yan guys, mas mabilis kapag nasa phone. Nagto 200 Mbps. Lipat ko na nga din. 289. Lipat ko na nga din. Bilis kasi maka-drain ng battery pag lagi naka-data. Anyway. So 40 Mbps guys is enough naman para makapag-navigate. Unang tanong sa akin, sabi daw, may kasama ka? Yan, sabi ko, meron po, kabatch ko, kaibigan ko. Tapos sabi niya, nasaan yung kasama mo? Tapos sabi ko, ay. Sabi ko, di po kami sabay pumunta dito. Kasi sabi ko, tapos bilang, anong trabaho mo? Sabi ko, yun na yan. Tapos, si OE lang hingi sa akin. Siguro may record na ako sa kanila eh. Second time na. Record na blacklist ka na. Record na. So, mabilis lang. Hindi katulad sa first time. Sobrang daming hinihing documents. Siguro kung regular talaga, konti lang talaga tinatanong. And guys, punta na tayo ng MTR or MR. Oh, may kwento siya. Just in case magka-zombie, apocalypse, ready sila. Kisaro nyo lang. So MTR is nasa basement nila. So baba lang kayo after ng immigration tsaka ng customs. Tapos pinakababa, basement 1. Ando doon yung MTR. Hindi ko pa sure kung magkano yung yung pamasahe papunta ng Taipei Main Station. Since yun ang station natin papunta ng hotel. Plano namin is iwan muna yung gamit saka kami makakapag-check-in kasi masyado pang maaga. Tapos update ko kayo guys mamaya kung magkano yung pamasahe. Gagamitin na kasi namin is yung easy card na may preload na siya na 400 NTD. 11:13 daw yung express. Let's go! Yarn. Hindi pa siya nagdeduct. Since papasok pa lang tayo. Ayun nakita. Guys, platform number 2 pala kapag Taipei Main Station. Sa kabila kasi pala Terminal 1 saka Zhongli. Anyway, hintayin natin yung train kasi padating naman ito na nga siya. Hintayin ka na lang. Okay. Yan guys, touchdown sa Taipei Main Station. So, yung hotel pala namin guys is 500 meters away lang, which is around 15 minutes. Then yung pamasahe from airport is 150 NTD. Tapos, travel time is around an hour, less than an hour. So, punta muna kami ng hotel. Let's go! Guys, lalakad kami papunta ng hotel. And quick update, medyo mainit ang temperature dito. Based sa weather, it's 27 degrees. So, para lang tayong nasa Pilipinas. So, ayan guys. Mag-check-in na kami pero hindi pa daw ready yung room. So, tambay muna kami Starbucks siguro. Kasi medyo mainit pala yung temperature dito ngayon. So, ayun. That is it. Iniwan na lang muna namin yung mga luggages para wala na kaming bit-bit and all.
Pero balik kami daw dun after 2. It's now 12:20. So, mabilis lang naman. Then may Starbucks naman lang. May Starbucks naman kami. Let's go! Guys, matatry na natin na Starbucks ng Taiwan. Guys, masarap. Parang pareho guys nung nasa Naga. Grabe. 1 hour pa. 1 hour lang naman kami halos sa tambay dito. Diretso gala na para masulit natin yung day. Magstay kami dito sa Taiwan ng total of 5 days. Bale, almost 3 days lang, 3 full days lang yung talagang gala natin. Since day 1 and day 5 is travel day to Manila. Ngayon na yung first day namin actually. So, almost full day pa din naman. Yun nga lang, sobrang init sa labas. And we've decided na tumambay muna sa Starbucks while waiting for our room. And then, after that, siguro kami, Shiminding, tapos diretso na hanggang gabi. Doon na rin magdi-dinner, tapos siguro today na rin yung shopping day, kung meron man ma-shop. Because full pack yung ating mga susunod na araw na itinerary. So, yan. Yung total na nagastos natin today, guys. For today, syempre yung plane ticket, that's 13,000. Sa hotel, which is 12,000 something. Divide 2, so mga 6. So, 13 plus 6 is 18,000. Tapos nag-withdraw lang tayong pocket money na 10,000 NTD, which is around 17k. Medyo sobra yata yun. So, ayun. Yung clock natin is umabot din ng 12,000. So, divide to mga 6 din siya. So, total 21k total yung gastos natin. Full day pa lang. I mean, hindi naman siya full day kasi yung activity sa Klook is scattered pa rin with the duration of 5 days. Yun yung mga gastos pa natin. Mamayang hapon, pag uwi natin, ito-total natin lahat kung magkano yung magastos natin during our first day. Room tour mamaya. So guys, dito ka na-i-end yung video natin. So kung nagustuhan mo itong video na to, make sure to subscribe, like, share, and comment. And hit mo na rin yung notification bell down below para ma-notify ka sa aking mga future travel.